So hi all mga memers, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another full review na naman po tayo ng isang smartphone. So please bear with me if ganito yung klase ng content natin. So wala tayo sa studio ngayon kasi nga nasa labas kami ngayon and on the way kami ngayon sa Green Hills. Pero since wala pa akong content, kailangan ko mag-content for today's video. And ayan nga, dinala ko na yung smartphone na i-full review natin. And this is the Infinix Hot 70. So sulit nga ba itong Infinix na to within this year? Ano nga ba yung mga features niya? Ano bang masasabi natin sa kanyang gaming, sa chipset, sa camera? Pero syempre, disclaimer lang or to set proper expectation lang din mga mare ko. Gusto ko lang linawin na I'm not a po when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my own experience when it comes dito sa ating Infinix Hot 70. So, bago ang lahat, bago tayo mag-proceed checking the unit, kung ano yung mga settings niya, yung camera niya, check muna natin yung specification na meron itong smartphone na to. So, sa display, meron tayong 6.78 inches IPS LCD na merong HD+. Sa refresh rate, this is 120 Hz refresh rate. At meron tayong 700 nits of brightness. Sa IP rating naman, this is IP65. So, sa network naman mga mare ko, or sa connectivity, this is 4G or LTE po. Sa chipset, this is MediaTek Helio G100 Ultimate 6nm na merong Android version 16 plus XOS 16. Sa GPU, this is Mali G57 MC2. Storage, meron tayong apat na choices with this smartphone. So, 4GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 256GB of ROM, and 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera naman, meron tayong 50MP main camera and the selfie camera has 8MP. Video recording, maximum resolution po natin is 1080p with 30fps. Battery capacity, this is 6,000 mAh. Battery capacity na meron 45 wired charging. And pagdating sa kanyang biometrics, meron tayong side-mounted fingerprint scanner and face unlock. Sa kulay para mga mare ko, meron tayong night pulse, deep blue, silver dancer, thermo orange, green texture, and white violet. So, yun lang naman mga mare ko, yung quick specification natin with this Infinix Hot 70. Dumako na tayo sa kanyang presyo and storage na meron siya sa online platform. So, I try to check this sa ating online platform. Yung kanyang 5 storage po, let's start first sa pinakamababa, which is yung 4GB of RAM and 128GB of ROM. This is below 7,000. The 6128 naman po natin is below 8,000. The 8128 natin is below 9,000. The 6256GB po natin is below 10,000. And then the 8256GB naman natin is below 12,000. Again, price may vary. Depende po yan sa price nila sa kanilang official store sa online platform natin. Pero again, yung mga binanggit ko na yan is meron na yung voucher. So, I suggest to click the left bottom part of this video para meron kayong exclusive voucher na makukuha. So, sayang din yan, nasa around 1,500 to 2,000 pesos worth of voucher. So, sa panahon ngayon, sobrang mahalaga na yung ganyang kalaking amount kasi lahat nagmamahal. So, para sa akin, malaking bagay na at malaking tulong na yung mga ganyang kalaking klase ng voucher. Okay? So, yun na naman yung price and storage na meron siya sa online platform. So, dumako na tayo sa mga nagustuhan ko with this smartphone. So, let's start first sa kanyang display. So, actually, hindi naman bago yung ganitong klase ng camera module. Pero, alam nyo ba na yung klase ng design niya na parang may feather something na ganyan. Nakita ko na siya sa isang tech brand. Pero hindi ko na siyempre sasabihin. Siyempre, ibang brand yun. But anyways, nakita ko na siya. So, hindi din siya bago for me. Siguro para sa akin, okay naman yung kanyang display design. Kaya kasi na sinasabi ko sa inyo mga mare ko, hindi ako yung tao na tumitingin talaga sa design. And this, hindi ako yung tao na tumitingin sa design and color ng mga smartphone. Basta plain lang yan, aesthetic, okay na yan sa akin. Kasi hindi ko naman din
nakikita yan araw-araw eh. So, lagi din kasi ako naka-case. So, para sa akin, hindi talaga malaking epekto or walang ganong kalaking, alam niyo yun, yung parang spark sa akin yung ganong klase na, yung, may mga tao kasi na nakukuha sila ng mga brands ng tech sa mga design. So, ako kasi, hindi ako ganon. Hindi ako nagbabase sa design. Nagbabase ako sa, alam niyo na yan, pag naka-punch hole ka, pag 100 centihertz yung refresh rate mo, okay naman siya. Okay din naman yung brightness niya, kasi hindi naman din ako tao na laging mataas yung brightness, ayoko na mataas ang brightness. So, para sa akin, wala namang problema yung kanyang design display, mga Mimars. Sa size naman mga Mariko, and also sa built-in design in itong ating smartphone, wala namang ako nakita na pangit sa kanya kasi slim naman siya so far. So basically, pwede mo siyang ilagay kahit saan, even sa pocket mo. Kahit saan, malaki naman siya, hindi naman siya sobrang bigat. So, wala naman din ako problema with that part. So, pagdating naman sa kanyang camera mga Mariko, meron tayong 50 megapixel main camera and 8 megapixel selfie camera. Sa photo quality nitong smartphone natin, okay naman yung mga nakukuha namin, especially ni J-Vlog na photos or pictures with this smartphone, indoor and outdoor. Pero sa video recording, ayan, siguro I'll try my best to insert some clip ng video if I have samples. Pero base sa mga nakuha kasi ni J-Vlog na video recording, and also base sa tinignan ko din na hindi ganun kaganda yung quality niya when it comes sa video recording. Partida outdoor na po yan. So partida outdoor na yan. Kaya kung kayo yung tao na naghahanap, for example, ng smartphone na gagamitin for content creation, kayo yung mga beginner na content creator or yung mga small content creator na gumagawa na usong-uso ngayon, reels, short, something like that, hindi ko siya may re-recommend sa inyo. Kahit sabihin natin 50 megapixel yung main camera niya, basta video recording, hindi po ganon kaganda yung kanyang quality. Though, you can use this one sa social media for posting, something like that, to capture some of your memories, ganun lang, na mga basic lang na ginagawa sa isang camera. Pero pagdating sa video recording, ayan, hindi po siya ganun kaganda for me. Again, this is just based on my own thoughts and also my own experience. Sa chipset naman mga Mariko, meron tayong MediaTek Helio G100 6nm na merong Android version 16, iOS 16. When it comes sa kanyang chipset, I don't have anything na bad din kasi hindi ko alam kung alam nyo na yung format ko when it comes sa full review. Basta sinasabi ko sa inyo na okay siya sa mga basic games na nilalaro ko like ML, COD M, ayan. Hindi yung mga RPG game like Genshin, Hawk. Ay hindi Hawk eh. Kasi yung Hawk parang ML lang din naman yan eh. Basta mga, meron pang isang game eh. Ano kasi ang tawag doon, love, yung pinuntahan natin na event? Ha? WoWa, yung mga WoWa games na yan. So, pagdating sa mga ganong klase ng games, hindi ko siya mare-recommend. Siguro, okay siya for basic game lang, like ML, COD M, PUBG, yung mga ganyang klase ng game. Smooth naman yung naging experience ko dito. I don't have anything na nag-lag siya, nag-frame drop siya, or nag-stop yung paglalaro ko with this smartphone. So, yun lang. If pro gamers ka, gusto mo yung mga heavy na smartphone, or yung ang standard mo sa smartphone is okay yung chipset for hardcore gaming, ganyan mga klase, hindi siya for you. Hindi siya okay for that game. So, siguro pwede i-try nyo i-set ng low, pero impossible eh. Kahit na siguro i-set mo to into the lowest setting, hindi talaga siya okay para sa akin. Kasi partida, hindi ako naglalaro ng Genshin and hindi ko nagustuhan yung kinalabasan ng gameplay ko with this smartphone. Sa battery capacity naman, swak lang naman, 6,000 mAh battery capacity with 45 watts wired charging. Okay naman siya, hindi naman siya ganun kabilis malobat. And again lahat mo ng smartphone, basta ginagamit mo yan maghapon, basta ginagamit mo yan, depends on how you will use that smartphone. Talagang iinit po yan. Wala pong smartphone na saan? Wala pong smartphone na hindi
umiinit. It depends na lang on how you will use the smartphone. And also, syempre, kahit nasabihin na natin basic lang naman ginagawa mo like social media, pero kung nasa labas ka naman and nasa outdoor ka at mainit at tirik na tirik ang araw, for sure naman naiinit talaga yung smartphone mo. So it depends na lang on how you will use your smartphone. Okay? So sa battery, okay naman po siya for me. So big plus na lang din talaga na meron siyang 45 watts wired charging kasi mabilis siyang mag-charge mga mare. Kaya di naman sobrang bilis na pag sinaksak may full charge po agad. So may mga times na mabilis talaga siyang, may times talaga na mabilis talaga siyang malopat. For example, ikaw yung tao na nakalimutan mo or ayaw mo nang charge yung cellphone mo bago matulog kasi syempre mahirap naman na ma-overcharge yan at masisira pa, So pag naliligo ka, i-charge mo. So, yun lang naman, big plus na para sa akin, yung kanyang 45 watts of wired charging. Sa speaker niya mga mare ko, okay naman siya. Dual po yung speaker. Meron tayo sa bottom part and then sa upper part ng smartphone. So, basically, malakas talaga yung tunog niya. Hindi siya distorted, hindi siya basag, at hindi siya tunog lata. May mga ganun kasi smartphone yung parang sinasagad nila na kahit pag nakasagad, masakit na sa tenga yung tunog. Pero this one, okay naman at quality pa rin naman yung tunog ng kanyang speaker. So, yun lang naman yung mga napansin ko at nagustuhan ko with this smartphone. Kukunti lang naman yung hindi ko nagustuhan. Actually, parang napahapyaw ko na earlier. Yung video niya, hindi siya okay. Sa chipset niya, okay naman siya basta mga basic games lang. Like, ganun nga. Yung mga basic MOBA games lang. Pero pag mga hardcore na gaming something, hindi talaga siya okay. So, yun lang. Siguro I suggest na much better na kunin nyo yung highest na storage pag may enough naman kayong ipon at may enough kayong pera. Ayan, mas okay nang kunin nyo yung mas mataas na storage. Kasi yun talaga, swak yung storage na ganon sa kanyang specific, swak yung storage niya sa specification na meron siya. So, okay na okay yon para sa akin, mga mare ko. So, yun lang naman yung sake ko or ayaw at gusto ko with this smartphone. So, final verdict tayo. So, yan, maring anang marerecommend mo ba siya ngayong 2026? Okay ba siya for gaming, for content creation? Ayan, gaya na binanggit ko mga mare ko, for content creation, hindi. For gaming, okay siya basta basic social media. You can also use this one as your main phone. It depends na lang on how you will use your smartphone. So, pwede siyang secondary and then pwede din siyang main phone. Pero ayun nga, suggest ko na nakunin nyo na po yung mataas na storage. Kasi yung 4GB of RAM with 128GB of ROM, halos wala ka nang mailalagay dyan. So, medyo taas-taasan nyo na yung kukunin nyo na storage. Kasi nga, mas mura nyo na makukuha yan, lalo na pag gagamitin yung voucher na meron tayo dyan sa left bottom part po ng ating video. Okay? So, yun lang naman. Once again, my name is Maring Ana. I'm not a pro when it comes to reviewing ng mga tech. Thank you so much for watching and bye-bye.